Ako si Aldo. Akala ko dati, ang mga engkanto ay kwento lang ng matatanda. Hanggang sa makita ko mismo kung paano nila kayang masakin ang isang tao. Ang taong mahal ko dahil lamang sa pag-ibig na bawal. Si Maria ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Masayahin, mabait, palaging may ngiti sa labi. Magkasama kami sa pagtitinda sa gabi sa ilalim ng liwanag na lampara at amoy ng bagong lutong kakanin. Pero isang gabi, may dumating na ekstrangherong lalaki, matangkad, maputi at may mga matang tila dumadaan sa kaluluwa. Ngumiti siya kay Maria at sa sandaling iyon nakita kong parang napako si Maria sa kinatatayuan niya. Simula noon, nagbago siya. Laging tulala, laging nakatitig sa kawalan. Minsan naririnig ko siyang humahaplos sa hangin at mahina ang tinig na parabang may kinakausap. Isang gabi nagising ako sa lamig ng simoy ng hangin. Kahit sarado ang bintana, nilingon ko si Maria na nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakatalikod at mahinahong bumubulong. Ang buhok niya ay nakatakip sa mukha at ang tinig niya ay parang galing sa malayo. Mabagal, malamig. Hindi mo siya kayang kunin sa akin. Nang marinig ko iyon, nanindig ang balahibo ko. Dahan-dahan kong nilapitan siya. Pero bago ko pa maabot ang balikat niya, bigla siyang humarap. Ang mga mata niya ay puting-puti, walang itim at mukha niya ay parang walang dugo. Dinig ko ang tunog ng hangin na parang humuhuni sa loob ng aming bahay, na parang may mga bulong na nagmumula sa kisame. Kinabukasan dinala ko siya sa simbahan. Pero habang nagdadasal ang pare, bigla siyang nagsisisigaw. Ang boses niya ay hindi kanya. Lalaki, malalim at puno ng galit. Ang mga kandila sa altar ay sabay-sabay na namatay at ang amoy ng bulaklak ay napalitan ng amoy ng nabubulok na lupa. Pagkatapos ng nangyari, isang matandang albularyo ang nagsabi sa akin na ang sumanib kay Maria ay engkanto. Si Naro, isang nilalang na naaakit sa kanya sa unang sulyap. Hindi ito ordinaryong pagkahumaling, kundi isang pagnanasa na kontrolado ng puwersang hindi dapat ginagalaw ng tao. Hindi agad ako naniwala, pero sa isang gabi, habang natutulog ako, may malamig na hangin dumampi sa liig ko. Narinig ko ang boses na pamilyar. Boses ni Maria, pero kakaiba ang tono. "Aldo, mahal mo ba talaga ako?" Paglingon ko, siya iyon. Pero ang balat niya ay maputlang parang kandila at sa likod niya may aninong nakayakap sa kanya. Mahaba ang buhok, walang mukha at ang mga matay nagliliyab ng kulay berde. Sinubukan kong tumakbo pero biglang bumigat ang hangin. Ang mga kortina ay nag-uunahang kumalampag kahit walang hangin. Narinig ko ang bulong sa paligid. "Hindi mo siya maaalis sa akin." Kinabukasan, nagising akong mag-isa. Wala si Maria. Nahanap ko siya sa may ilog, nakaupo sa gitna ng mga batong basa, nakatingin sa tubig. Ang ngiti niya ay malambing pero malamig. Sabi niya, "Dito raw ako nababagay." Sabi ni Maria. Bago ko siya maawat, lumakad siya papasok sa ilog. Ang tubig ay umaabot sa bewang niya, pero hindi siya nababasa. Doon ako napasigaw. Hinila ko siya at nang mahawakan ko siya ay sobrang lamig na parang bangkay ang katawan niya. Bigla siyang sumigaw at sa paligid namin may narinig akong tinig na bumubulong mula sa ilalim ng tubig. Ang mga alon ay kumikilos. Kahit walang hangin, parang may kamay na gustong umahon. Dinala ko siya sa albularyo. Habang dinadasalan, nag-iba ang boses ni Maria, naging tinig ng lalaki.
Akin lang siya. Mahal ko siya. Hindi ko siya bibitawan. Mula sa bibig ni Maria lumabas ang usok na itim. Ang mga kandila ay isa-isang sumabog at ang hangin ay bumigat. Nang matapos ang dasal, bigla siyang tumahimik at nawala ng malay. Pag-uwi namin, akala ko tapos na. Masigla na siyang muli at bumalik ang dating Maria. Pero sa huling gabi naming magkasama, nagising ako sa pag-iyak niya. Hindi ko siya mapigilan. Bumalik siya. Paglingon ko, nakatayo siya sa may pinto, nakatingin sa labas. Sa ilalim ng buwan, nakita kong may aninong nakayakap sa kanya. Marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Sinubukan kong lapitan pero sa isang iglap naglaho silang pareho ni Maria at ng anino. Naiwan lang sa hangin ang malamig na bulong na dumampi sa tinga ko. Hanggang sa dulo, Aldo, akin lang siya. Ngayon, gabi-gabi kong naririnig ang pagtawag ng kanyang tinig sa labas ng bahay. Minsan, sa ilalim ng ulan, may babaeng nakatayo sa kalsada, nakaputing damit, nakangiti at nakatitig sa akin.